ay diesel engine runaway. Although pwede rin po yan mangyari sa mga modern diesel engine na naka CRDI or common rail direct injection, mas common po itong nangyayari doon sa mga lumang model na diesel engine na naka mechanical injection pump pa. Ito pong diesel engine runaway basically ay yung pag-andar or pagrevolusyon ng diesel engine ng sobra-sobra ng higit pa doon sa limit niya. Yan ay dahil po sa sobra-sobrang fuel ang pumapasok doon sa combustion chamber or nakahanap po siya ng ibang source ng fuel. Kasi alam nyo guys, ang diesel engine ay kayang sumunog ng iba't ibang klase ng fuel. Bukod pa po doon sa diesel fuel na ikinakarga natin, ang diesel engine po ay kaya rin sumunog ng mga langis tulad ng mantika or ng engine oil mismo na nandun sa loob ng makina. I-explain ko po sa inyo kung bakit ganoong nagwa-wild ang isang diesel engine at kung bakit kahit patayin nyo na ito sa susian ay dire-diretso pa rin po itong magwa-wild. Pero para mas madali nyo pong maintindihan yan ay i-explain ko lang ng mabilis kung paano ba nagwo-work ang isang gasoline engine. Sa loob po ng makinang de gasolina ay mayroon po diyang mga piston na nagtataas baba. At ang pagtaas baba po na yon ay tinatawag na stroke. Sa unang pagbaba po niyan or sa unang stroke, ihigop po yan ng hangin at saka ng fuel or ng gasolina. Pagtaas po ngayon ng piston, i-compress niya itong nahigop niya na hangin at saka gasolina. At pagdating po doon sa taas ng piston or doon sa top dead center, bibigyan po yan ng spark mula sa spark plug. Diyan po magliliyab yung na-compress na hangin at saka gasolina. Magke-create po yan ng power, bababa ulit ang piston. Pagkatapos, tataas po ulit siya ang piston para ilabas naman po yung nasunog na hangin at saka gasolina na didiretso na po doon sa may tambucho natin. Sa di-gasolinang makina, ang kailangan niya po para magkaroon ng combustion ay hihigop siya ng hangin at saka ng gasolina, i-compress niya po ito at bibigyan niya ng spark. Kaya sa di-gasolinang sasakyan, kung halimbawa man na mag-wild ang makina, pag pinatay nyo sa susian, mamamatay na rin po yung makina kasi mawawala na rin po yung kuryente na pumupunta doon sa spark plug kaya hindi po makakapagbigay ng spark yung spark plug, hindi na magliliyab yung gasolina at hangin. Ngayon guys, sa diesel engine ay medyo iba naman. Kasi guys, sa diesel engine, pagbaba po ng piston, ang ihigupin lang po niyan ay hangin. Wala pong kasamang fuel or wala pang kasamang diesel. Pag angat po ng piston, i-compress niya itong hangin. At dahil ang mga diesel engine po ay mataas ang compression ratio, mapapainit niya ng gusto yung hangin na i-compress niya. Pagdating po ng piston doon sa may taas or doon sa top dead center, at saka po yan, ini-sprayan ng diesel. Dahil po doon sa mainit na hangin na na-compress ng piston, magliliyab po ngayon ang diesel. Kahit na ito hindi binibigyan ng spark. Kaya po ang mga diesel engine ay walang spark plugs. Yan din po ang dahilan kaya kung bakit pag nagkakaroon ng diesel runaway, kahit patayin nyo sa susian, ay wala pong magiging effect dun sa makina. Diretso pa rin po yan na magwa-wild. Kasi wala naman pong spark plug na hihinto sa pagbibigay ng spark. Hindi po kasi kailangan yan ng diesel engine. Ngayon guys, kaya naman po nagkakaroon ng diesel runaway ay dahil sa sobra-sobrang fuel ang nakapasok doon sa combustion chamber. Halimbawa, nagkaroon po ng sira itong injection pump or nagloko yung pyesa na tinatawag na governor. Sa diesel engine po kasi gumagamit ito ng governor na ang trabaho ay nire-regulate niya yung diesel na ipapasok doon sa loob ng combustion chamber. Kapag medyo tumaas yung RPM ng higit sa limit, ay kina-cut off po ng governor yung fuel supply para hindi magtuloy-tuloy sa overspeeding or dun sa sobrang bilis na RPM na ang kinahihinat na nga po ay yung diesel runaway. Pero hindi lang po doon sa sobra-sobrang diesel pwedeng magmula yung diesel runaway. Kaya rin po kasing sunugin ng diesel engine yung sarili niyang langis. Kaya kung halimbawa makakapasok doon sa combustion chamber ang enough oil, tapos mayroon ng enough heat yung combustion chamber, once na makompress po yan ng piston, magliliyab po yan. At mas maraming langis yung pumapasok po doon sa combustion chamber, mas malakas po yung pagliyab niyan, kaya lalong tumutulin. Kaya pwede rin po siyang mag-wild dahil lang po sa langis. Ngayon guys, maraming dahilan kung bakit aksidenteng napupunta yung langis doon sa combustion chamber. Ang isa po sa dahilan ay pwedeng maluluwag na yung mga piston ring. Kaya yung engine oil na nandun sa baba ng makina ay nakakasingit pataas, papunta doon sa loob ng combustion chamber. Tapos doon po sa mga diesel engine na nakaturbo, kapag nagkaroon ng diferensya or nasira na po yung oil seals ng turbocharger, ay po pwede pong makalusot yung langis papunta doon sa intake kung saan mahihigop po ito papunta naman doon sa may combustion chamber. Ang isa pa pong pwedeng maging cause ng diesel runaway ay kung halimbawa marami ng valve seals ang sira na or worn out.
Kasi guys, itong valve seals, ang trabaho niyan ay i-prevent yung langis na nandun sa may ibabaw ng cylinder head na tumulo at makapasok doon sa combustion chamber. Ngayon, kung halimbawa marami ng mga may sira niyan, tapos lahat pa ng cylinder ay natutuluan ng langis, o pwede niya pong mapa-ignite itong langis na nakakalusot at magresulta sa diesel runaway. Kung pakonti-konti lang po yung pumapasok na langis doon sa combustion chamber, ay hindi naman po yan agad magre-resulta sa diesel engine runaway. Karaniwan ay nasusunog lang po yan kasama ng diesel fuel at nagiging usok na medyo maasul na makikita nyo lumalabas doon sa tambucho. Kuminsan naman, pag medyo marami na yung nakakapasok, hindi nga magdi-diesel runaway. Kaya lang pag sinut off nyo naman yung makina, ayaw mamatay at nananatili itong naka-idle. Hindi na po magandang senyales yan kasi po pwede po yung tumuloy sa diesel runaway. Kasi guys, once na mag-start itong diesel runaway, ay mahirap po yung pigilin agad-agad. Tapos malaki po ang kaya nitong gawing damage sa makina. Tapos hanggat mayroon po siyang nahihigop na fuel, diesel man or langis, ay hindi po yan titigil. Pabilis lang po yan ng pabilis. Hanggang sa maubos yung fuel source niya. Pero may paraan naman po kung paano niya yan mapapahinto. So gaya nga po na sabi ko sa inyo kanina, hindi po yan mamamatay kahit na i-off nyo sa susian. Pero wag po kayong magpapanik. Ang po pwede nyo pong gawin kung sakali na naka-manual transmission kayo ay tapakan nyo po yung clutch. Tapos i-cambio nyo po sa pinakamataas na gear. Like 5th gear o kaya kung may 6th gear, ilagay nyo po sa 6th gear. At dahil po kayo ay nasa mataas na gear, mamamatay po na kusaya ang makina. Pero naman po mga ibang sasakyan tulad ng lumang Isuzu Elf ko noon na mayroong siyang hinahatak na ang tawag ay engine stop. Sa ibang mga lumang PUJ, meron din yan. Pwede nyo pong hatakin yon kasi ang gagawin naman po noon ay sasaraduhan niya po yung intake para walang makapasok na hangin. At kapag wala na pong makapasok na hangin, hindi na po masusunog yung fuel sa loob ng diesel engine. Kaya lang kung halimbawa, naka-automatic transmission ka, tapos wala rin po nung manual ng engine stop, no choice po kayo kung hindi hilahin nyo muna po yung handbrake para hindi umusad yung sasakyan. Pagkatapos buksan nyo po yung hood, bababa kayo ng sasakyan, then hahanap po kayo ng pwede nyong ibara doon sa may intake. Huwag nyo lang pong babarahan ng basahan kasi hihigupin po yan ng intake at kapag pumasok po yan doon sa loob, po pwedeng lumaki yung damage. Pwede po kayong gumamit ng libro na makapal-kapal or anything na medyo malapad at yung hindi kayang higupin papaloob ng intake. Or pwede rin naman kung halimbawa meron kayong fire extinguisher, ay kuwanin nyo ito tapos bugahan nyo yung doon sa may intake. Meron po yung CO2 or carbon dioxide. Automatic po mamamatay yan basta nakahigo po ng carbon dioxide.